A happy day to everyone. Before we start our worship service, let's thank God and let's pray all together. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us. Lord, we thank you for the life you have given us. Thank you, Lord, for our healthy bodies, Lord. And we thank you, Lord, for this wonderful day. Lord, we lift up to you, Lord, our worship service tonight. Lord, ikaw, Lord, maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. At Lord, please anoint our worship leader, Lord, and all our musicians and backup singers, Lord, that we may bring you the highest praise and worship that you deserve. And Lord, we also pray for the messenger of our word today, Lord. Lord, lahat ng papakawalang salita at deklarasyon, Lord, ay mangyayari sa aming mga buhay in Jesus' name. And Lord, we pray, Lord, for everyone, Lord, that you will meet our needs, Lord, and Panginoon, patuloy na ikaw ang makita, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Lord, we pray that you continually guide us, Lord, and we commit to you this day, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Hallelujah. A happy and blessed day to everyone as we praise our living God. Expect great things na mangyari sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen. Come on, let's join us and worship God tonight.
so good, so good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you for truly you are good to our lives, God. So as we continue to worship, we will remember how good and loving you are to us, God. Truly, there is nothing that compares to your love. Hallelujah. And there is none like you, and no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. And there is none like you. And no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your head. Suffering children are safe in your arms. There is none like you.
could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Ang sarap-sarap pong makinig ng awitan natin sa ating Panginoon at yan pong inaawit natin ay palagi na ang Diyos lamang ang nabibigyan natin ng karangalan at kagaya nga po ng ating bagong team ngayon na Power of Praise and Worship na kapatid, nasa live streaming ka man sa lahat ng outreaches, naka-tune in ngayon sa ating live streaming. Ito ang kailangan mong maintindihan sa bawat awit mo ay na-imumove mo, napapagalaw mo ang kamay ng Diyos. At habang ikaw umaawit, ang lahat ng iyong prayer request ay tuloy-tuloy na sinasagot ng ating Panginoon at sa buhay mo, hindi mo kakalimutan na purihin at bigyan ng karangalan ng ating Panginoon sa iyong buhay mismo. Na yung pagkilos ng buhay mo araw-araw, iyan ay isang pagpupuri sa ating Panginoon dahil sinusunod mo ang kanyang kagustuhan. Panginoon, salamat po sa iyong presensya ngayon, Banal na Espiritu. Salamat po na kami na nandirito ay patuloy mong binabantayan at binibigyan ng lakas para mas maniwala pa kami sa lahat ng pangako ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. At hayaan mo po, Panginoon, na ngayong gabi ng Night of Empowerment, kaming lahat ng mga nandito ay patuloy pang mag-alab ang aming mga puso, mag-apoy ang aming espiritu na lalo pa kaming lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng aming pag-awit at pagsamba. At hayaan mo po na maging sa aming pagbibigay ay magkaroon kami ng patuloy na pag-asa na hindi kawalan sa amin ang pagbibigay. Manapa ito ay isang pagsunod sa Panginoon at kami ay palagi na nananampalataya. When we give, we will receive na sobra-sobra sa aming inaasahan. At hayaan mo po na ngayong gabing ito, sa mga nasa live stream, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Lahat ng outreaches natin sa Angat, sa Sapampalay, sa Antipolo, sa Pasig, at dito sa Tabaco, Albay. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging alerto kayo sa ating pinag-aaralan dahil may kapangyarihan ang pagpupuri sa ating Panginoon. Patuloy kong pinagpapala ang inyong buhay at pinagpapala ko ang lahat ng iyong buto ng pananampalataya ng tithes and offering at yung pagbibigay nyo ng pledges sa ating building fund na mag-uumpisa na next year at nananampalataya tayo na ito'y matatapos na maximum of 2 years at yan po ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. In Jesus' name, amen and amen and amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang sarap magpuri sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya po tayong lahat ng mga nandirito ay iyong maintindihan natin. Maging yung ating ginagawa na communion, alam niyo po ba? Ito ay isang pagpupuri dahil sinusunod natin yung lahat ng nangyari nung panahon ng ating Panginoong Jesus na kung ating aalalahanin palagi at lagi natin binabanggit 2,000 years ago, ang ating Panginoon sa harap ng kanyang mga disipulo, siya ay kumuha ng tinapay, yun ay kanyang pinagpira-piraso, at sinabi niya, "This is my body,
which is given for you, you eat this to remember me. Meron na po ba kayong mga tinapay dyan? Meron na kayong saro? Dapat po tuwing tayo ay haharap sa ating live streaming, ay nakahanda na ang ating mga tinapay at ating mga saro at idinideklara po sa inyong walang humpay na pagsunod at pagiging interesado na makinig ng salita ng Diyos tuwing mayroong night of empowerment, idinideklara ko ang pinakamalaking biyaya na ayon sa mga pangako ng Diyos sa iyong mismong sarili, yan ay tatanggapin mo magmula ngayong araw na ito hanggang December 31. Lahat tayo ay magiging masaya. In Jesus' name, amen and amen and amen. Kaya po tayong lahat po na nandito. Ang communion po ay napaka-importante because this is a declaration of the death and resurrection of Christ. Na mayroong namatay para sa ating mga kasalanan. Mayroong namatay para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Kailangan po yan maitanim natin sa ating mga isipan as a form of worship na nare-recognize natin yung ginawa ng ating Panginoon at ang Amang nasa langit at ang Banal na Espiritu na the Triune God is moving mightily from the beginning hanggang ngayon. Hindi sila tumitigil na pinalalakas tayo at tayong lahat ng mga nandito ay binibigyan ng mabibilis na mga himala at malaking pag-asa sa buhay. Amen po ba yun? Meron na po ba kayong tinapay? Taas natin ang tinapay natin at ito ay sabay-sabay nating kainin. Importante rin po na maintindihan natin na ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus ay nagiging proteksyon natin. Habang tayo nandito sa lupa, tayo ay protektado sa lahat ng plano ng ating kaaway at tayong lahat ng mga nandito ay mamumuhay ng matanggumpay dito sa lupa tungo sa langit hanggang buhay na walang hanggan. In Jesus' name, sabay-sabay po nating inumin ang ating saro. Sino po nakakaramdam ng malaking pagpapala at himala ng Diyos ngayong gabi? Ako po, naniniwala po ako na tayong lahat ng mga nandito pinaghandaan ng Diyos araw-araw. Sabi mo dyan sa katabi mo, araw-araw. Wala iyang araw na hindi kagagawa ng himala ng ating Panginoon, kaya patuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon at makita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. In Jesus' name, amen. Kagaya po ng ating ginagawa na deklarasyon ay kailangan na makuha natin ito. Na hindi lang yung parang matamlay ka na nagsasalita ng buhay na salita. Ito po yung katotohanan. At ang sinasabi nga ng ating Panginoon, ako ay naghahanap ng tunay na mananampalataya sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan po ay iyang salita ng ating Panginoon. Kaya po tayong lahat ng mga nandito, ready na po ba kayo na magdeklara? 1, 2, go! Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Satan, in Jesus' name, inuutusan ka namin lahat ng ninakaw mo sa amin, ibalik mo 7 times 2. What the devil intended for evil, God turned it for good. No weapon formed against us shall prosper. Every tongue that rises up against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Salute, lagpas, blessings, pasok. Me and my household, we will serve the Lord. The blessings of the Lord makes Bishop Buenaventura very rich, and he has no sorrow with it. I am an untouchable and irresistible king. Whatever I do it for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. I am a symbol and a source of blessing. The Lord is my shepherd. I have all that I need. And by the stripes of Jesus, I am healed. In Jesus' name, amen. We declare that we are blessed with God's supernatural wisdom and we have clear direction for our lives.
We declare that we are blessed with creativity, with courage, with ability, and with abundance. We declare that we are blessed with a strong will and with self-control and self-discipline. We declare that we are blessed with a great family, with good friends, with good health, and with faith, favor, and fulfillment. We declare that we are blessed with success, with supernatural strength, with promotion, and with divine protection. We declare that we are blessed with an obedient heart and with a positive outlook on life. We declare that any curse that has been spoken over us, any negative evil word that has ever come against us, is broken right now in Jesus' name. We declare that we are blessed in the city, we are blessed in the country, we are blessed when we come in, we are blessed when we go out. We declare that everything we put our hands to do is going to prosper and succeed. We declare that we are forever blessed. Yes, we are forever blessed and no one can change it. I am forever blessed, highly favored, and with no more limits. I am forever blessed to be a blessing to others. We are always at the top, never at the bottom. We are always the head and not the tail. We are always the lender, never the borrower. 2022 is the year of open heaven. In Jesus' name, amen. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Uli, magandang gabi po sa inyong lahat at thank you for joining our live stream. Ito po ay tuwing Miyerkules alas 6 ng umaga. Tayo pong lahat ng mga nandito ay nananampalataya may gagawin ang Diyos sa atin kung ikaw ay nakikinig ng Kanyang salita. Amen po ba yun? Kaya tayo pong lahat ng mga nandito ay patuloy na nananampalataya may gagawin ang Diyos sa ating lahat. At tayo pong lahat ay pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Nakakatuwa po na tayong lahat na nandito ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya bless na bless po tayo dahil sa buwan ng Setyembre po, ang ating pong theme ay The Power of Praise and Worship. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Praise and Worship. Tayong lahat ng mga nandito ay nakikita natin. Natatandaan ko nung ako ay bago pa lang sa ministeryo, ang aking unang ministry ay ang pag-awit. Ako po ay miyembro ng worship team ng isang church na pinagmulan ko na i-attend at hanggang ngayon po ay tayo ay nakakakanta pa rin at nakakatuwa po na yung pag-awit mo lalong makikita natin. Kapatid, kung ikaw ay uma-attend ng face-to-face, dapat maaga ka. Dapat ikaw mismo ay maka-attend ng praise and worship dahil doon po nag-uumpisang lumago yung ating ang pag-asa, yung doon po na uunang lumago na tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon at mararamdaman mo kasama mo palagi ang Diyos. Amen po ba yun?
Kaya tayo po lahat na mga nandito ay yung makita natin sa ating buhay ay maganda po ang palaging nangyayari. Kaya po ang bawat churches, kung mapapansin ninyo po, lahat ng unang itinatatag ay ang worship team. Ay, mga dancers, yan po yung unang pinagbubuti nila, ginagastusan kasi magastos po ang pag-assemble ng isang worship team dahil mga instrumento ay mahal, lahat, gitara, at mamimili ka pa ng mga awit at mga hawak ng mga instruments. Pero praise God, ang Jesus the Messiah po ay pinagpala ng Diyos dahil we have one of the greatest worship team dito sa Metro Manila. At yan po ay pinamamalaan ni Pastor Randy Beltran. Amen po. Kaya po tayo ay tuloy-tuloy na the power of praise and worship. Pag sinabi mong power, it is the ability to act or produce an effect. Ang ibig sabihin, your act of praise will move the hands of God tonight, ngayong gabing ito po. Habang tayo ay nakinig ng ating praise and worship, magugulat kayo sa ating pag-awit, magmula sa ating puso, ay iginagalaw natin, napapagalaw natin ang kamay ng Diyos para mangyari ang lahat ng ating ipinagpipray. Amen po ba? Na tayong lahat po na nandito ay makita natin ang Diyos natin ay mabuti. Sabi po rito sa Psalms 145 verse 1 to 21, ang ganda-ganda po rito. Sabi niya rito po, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, forever and ever. Ang ibig sabihin nito, palagi sa buhay mo, hindi lang yung pag-awit mo. Ikaw mismo ay pinupuri mo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga kabutihan na nagagawa mo. Sabi niya rito, I will praise you every day. Ganda nito. Yes, I will praise you forever. Verse 3, great is the Lord, He is most worthy of praise. No one can measure His greatness. Totoo naman na tayong lahat po na nandito, kailangan it's only God who is most worthy. Sabihin mo sa katabi mo, most worthy. Siya lang yung parang may karapatan na siya lagi yung ating binibigyan ng halaga sa ating pagpupuri. O pwede naman tayo, hindi po ba? Tumatanaw tayo. We are releasing gratefulness to the man of God, sa mga workers, sa mga magulang natin. Pero ang sinasabi sa Biblia, sabi niya, great is the Lord, He is most worthy of praise. Kasi po ang ating Panginoon, hindi naman tumitigil sa paggawa ng mabuti sa atin. Lahat ng kailangan natin ay Kanyang ibinibigay. Hindi Kanya iniiwanan. Kahit magkasala ka, pinapatawad ka. Ang Kanyang great compassion nasa ating lahat ng mga nandito. Sa kabila ng ating kakulangan, ang Diyos pa rin ang nandyan. Hindi siya nagbabago ng pagtingin niya sa atin. Amen po ba? No one can measure His greatness. Let its generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Yan po yung kailangan nating ma-verse 4 po, napaka-importante. Let its generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Naalala ko pa yung aking mga magulang palaging sinasabi, kung hindi sa Panginoon, kung hindi sa Panginoon Diyos, hindi magkakaganito ang buhay natin. Tayong lahat ng mga nandito ay lagi niya tayong nakikita, hindi tayo nagugutom, mga ganyan po. Yung po pala, na pagkukwento natin, let its generation tell its children of your mighty acts. Yung po palang pagkukwento ng kabutihan ng Diyos sa ating mga anak at sa lahat ng henerasyon is a form of praise and worship. Nakuha niyo po yun? It is a form of praise and worship na kailangan natin na maintindihan. Kaya ulitin natin verse 4, let its generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Yung bang, ako palagi, kahit saan ako magpunta, kagaya nung linggo, nagturo ako sa Jesus Christ, the Master, dito sa may San Mateo. Ang palagi kong kinukwento yung kabutihan ng Diyos sa Jesus the Messiah.
sa church natin. Lagi kong kinukwento na magmula umpisa, dumaan ang pandemic, hindi tayo masyadong naapektuhan. Natapos ang pandemic, ang lahat ng ginagawa natin ay nanunumbalik uli sa dating lakas. At tayong lahat ng mga nandito ay we are going to build one of the best worship center dito sa Cubao. Nakakatuwa po. Kaya po, yung pagkukwento mo pala na ang Diyos ang bida. Sabihin mo sa katabi mo, Diyos ang bida. He is most worthy of the credits na nangyayari sa atin. Na hindi tayo ginamit lang, pero ang talagang gumagawa niya na yung ating Panginoon. Kaya let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Tayo rin pala yung magtuturo sa ating mga anak na ang lumabas sa kanilang mga bibig ay yung kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa bawat pamilya. Amen po. Tuloy po natin. Sabi niya rito sa verse 5, I will meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. Your awe-inspiring deeds will be on every tongue. I will proclaim your greatness. Yung para bang, kung titingnan mo, Michelle, Leia, kung titingnan mo to, we are obliged to do something. Obligado tayo o responsibilidad natin na ikwento sa lahat ng henerasyon yung kabutihan ng Diyos. Hindi lang sa atin, kundi sa maraming tao. Tayo pala ay mayroong responsibilidad, Heidi, na tayong lahat ng mga nandito, ang ating bukas bibig. Bukang bibig natin na tayong lahat ng mga nandito ay ginawa ng mabuti ng Diyos. Amen po ba yun? Hindi tayo yung nagkukwento ng puro problema, hindi tayo nagkukwento ng lahat ng miserableng buhay mo kasi dapat naman wala tayo doon sa miserableng buhay. Dahil kung tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon, laging kumikilos at gumagalaw ang kamay ng ating Panginoon. Kaya sabi niya rito sa verse 7, tuloy natin, everyone will share the story of your wonderful goodness. They will sing with joy about your righteousness. Yung nakakatuwa. Nakakatuwa. Naglipa na ang mga may COVID tayo. Ako, tinamaan ng COVID, pero ilang araw lang, tapos na. Tayong lahat ng mga nandito ay maraming churches ang naglaylo, tayo hindi. Kaya po tayong labaut ay tayong lahat ng mga nandito para bang napapakanta ka. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, napapaawit ka. Na tayong lahat na nandito. Kasi ako mismo, bilang isang pastor, kahit saan ako nandoroon, kahit na may ginagawa ako, sa aking espiritu, umaawit ako. Sa aking espiritu ay bigla na lang meron na akong mga songs, mga awitin na inaawit namin noong 1986 pa, na bumabalik sa aking espiritu na tuloy-tuloy na makita natin, makita na merong gratefulness yun na tayong lahat ng mga nandito ay makita mo, ang Diyos ay mabuti sa atin. Sabi niya rito, number 8, sabi niya, the Lord is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. The Lord is good to everyone. He showers compassion on all His creation. Iyan pagka maalala mo, the compassionate heart of God na ginawa sa iyo. Paano ka pa naman magsasalita ng may duda ka pa sa Diyos? Paano ka pa naman makakapagsalita ng negatibo? Bakit si Lord pinabayaan ako? Hindi. Ang compassion ng ating Panginoon ay para sa lahat at yan ay kailangan lang maramdaman mo para ang Diyos mismo ay makita at magalak sa iyo dahil ang lahat ng kanyang ginagawa, maliit man at lumaki man ito, ay ikaw ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Bless na bless po tayo. Sabi niya rito, the Lord is good to everyone. He showers compassion on all His creation. Di ba? The Lord is good to every one of us, JTM.
Kung may nakatune in na mga RAM pastors o ibang mga hindi namin miyembro, ito ang kailangan mong maintindihan. The Lord is good to you every day. Lahat sa atin ay mabuti ang Diyos. Verse 10, sabi niya rito, all of your works will thank you, Lord, and your faithful followers will praise you. They will speak of the glory of your kingdom. They will give examples of your power. Yung ba parang ganon na makita natin? Ako lagi kong pinabanggit eh. Ako po ay 74 years old na, magse-75 na po ako, pero yung puso ko hindi tumitigil, yung isip ko normal pa rin. Yung lahat ng aking parte ng katawan ay normal. Kaya ako po ay palaging nagiging masaya. Yung bibig mo, pakaingatan natin. Yung bibig mo, kailangan lagi ay nabibigyan natin ng dangal ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Nabibigyan natin ng karangalan. Sa Tagalog, yung glory of God. Nabibigyan natin ng karangalan ng ating Panginoon na lumikha sa ating lahat ng mga nandito. Kaya kapatid, ikaw magmula ngayon, magbago na ang pagtingin mo sa sitwasyon mo. Mabuti ang Diyos sa iyo. Hindi kanya kinalimutan kahit kailan. Kaya lagi kang magpupuri sa ating Panginoon. Lagi ka talagang yung buhay mo ay makita mo na sabi niya, they will speak of the glory of your kingdom. They will give examples of your power. Yung bang, ito maganda rito eh. They will give examples of your power. Na yung kamay mo, lahat ng hawakan, ay magugulat ka na lang, dumadami, nagiging matagumpay lahat ng hawakan mo. Lahat ng isipin mo for God's glory, nagtatagumpay. Lahat sa pamilya mo, walang nagugutom, walang nagkakasakit. Lahat ay talagang may ginagawa ng ating Panginoon. Ayaw mo pa ba yun? Hindi ka pa ba maitulak ng iyong espiritu na palagi na nagpupuri ka sa ating Panginoon? Amen po. Sabi sa 12, Verse 12, they will tell about your mighty deeds and about the majesty and glory of your reign. For your kingdom is an everlasting kingdom. You rule throughout all generations. Verse 14, sabi niya rito, the Lord helps the fallen and lifts those bent beneath their loads. Di ba minsan, parang nalugmo ka rin sa problema? Minsan parang hindi mo na maisip, parang sasabog na yung ulo mo sa laki ng problema mo. Pero ang sabi ng sabi sa Word of God, sabi niya, the Lord helps the fallen and lifts those bent beneath their loads. Yung bang parang hindi mo makayanan, hindi nakakaya mo. Yung pag nakita ng ating Panginoon na parang bibigay ka, nandyan na siya kagad, ikaw ay palalakasin at ikaw ay tatayo. Amen po? Na makita natin. Sabi niya, the eyes of all look to you in hope. You give them their food as they need it. The eyes of all to you look to you in hope. Alam niyo po ba, natutuwa ang Diyos? Kapag lagi ang lahat ng pangangailangan natin, sa Kanya tayo tumitingin. Siya lang ang ating pag-asa. Pagkatao ang lagi mong tiningnan, nagsasawa sila. O ito na naman to, pinaalmusal ko na, tanghalian, pati hapunan ba naman, akin pa, parang ganon. Pero ang sabi niya rito, the eyes of all look to you in hope. You give them their food as they need it. Mabuti ang Diyos. Hindi tayo nagugutom. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nagugutom. Amen po. Tuloy natin, 16, when you open your hand, you satisfy the hunger and thirst of every living things. The Lord is righteous in everything He does. He is filled with kindness. Totoo naman. Sabi niya rito sa 18, the Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth. Sino may gusto na close ka kay Lord? Amen ba? Sabi niya rito, ang ganda, oh, the Lord is close to all who call on Him. Na tayong lahat ng mga nandito. Biro mo yan, ang gusto lang ng ating Panginoon ay ikay magpuri sa Kanya, magpasalamat ka. You make an act of gratefulness. You make an act of thanksgiving sa ating Panginoon. Kaya po tayong lahat ng mga nandito. Madali lang yan eh. Gawin mo siyang buhay mo na palagi kang
papasalamat sa ating Panginoon. Tuloy natin, sabi niya rito, He grants the desire of those who fear Him. He hears their cries for help and rescues them. The Lord protects all those who love Him, but He destroys the wicked. Na kailangan natin na maintindihan. Last verse, sabi niya rito sa last verse, I will praise the Lord and may everyone on earth bless His holy name forever and ever. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tayong lahat dyan. Nung binasa natin ito, magmula verse 1 hanggang 19, wala kang choice kundi purihin ang ating Panginoon dahil yan lahat nangyari sa iyo. Yung lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon, yung kanyang compassion, yung kanyang care sa iyo, yung hindi kanya iniiwan, yung lahat ng kailangan mo, palagi niyang ibinibigay. Kaya tayong lahat ay makikita natin. Kaya hindi ka pa pwede na hindi ka palagi . Kaya kanina nga, nung ako'y nagre-review ng aking ituturo dito sa live streaming, naalala ko, nung panahon pa ng mga 1990 siguro to, 1987, ganyan. Nung ako ay nasa worship team, ang lagi namin kinakanta, I will sing praises to your name. Amen po ba yun? Gusto yung pasadahan natin ng isa? Sabi niya rito, I sing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, O Lord, glory to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Alam niyo po ba ang pag-awit? Hindi nga yung pagandahan ng boses. Pero mas maganda kung maganda boses mo. Hindi po ba? Kasi kailangan namnamin mo yung I sing praises to your name. Yung bang it is a song from your heart. Hindi basta kanta ka lang ng kanta. I sing praises to your name. Para bang wala kang nararamdaman kahit ano. Kaya walang power yung ating pag-awit na kailangan natin na maintindihan na kahit dito sa church, kahit saan church, makikita mo yung song leader kung mayroong power. Mahahalata mo yung kalaliman ng kanyang puso tungkol sa inaawit na I give glory to your name, Oh Lord. Hindi ba? Na tayong lahat ng mga nandito ay makita natin, yung buhay natin kailangan ay gamitin natin palagi, forever and ever, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, pagpupuri sa Diyos. Amen. Isaiah 43, 1-13. Mag-umpisa na po tayo. Ang ating team po ay the power of praise and worship. Kaya nakakatuwa po. Ang sarap kayang kumanta sa Diyos. Kaya, di ba meron tayong kinakanta pa isang Tagalog? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Marang mga ganon. Ako pag kinakanta yan, every Sunday, basta meron tayong praise and worship, naiiyak ako habang ako yung nakatayo pa ron. At hindi ako nagtuturo. Naiiyak ako sa mga wordings ng ating inaawit. Yan po ang gusto ng Diyos, na tayong lahat na nandito ay isa puso natin yung ating pagpupuri. Hindi ba? Na tayo ay niyakap ka ng, pagka inaawit yung niyakap po ako sa aking karumihan, parang ganon. Maalala mo, once upon a time, marumigay. Once upon a time ay makasalanan ka. Nagsisi ka, kaya ikaw ay binago ng ating Panginoon. Pero kailangan ma-appreciate mo yung inaawit natin na dati ganun pero nilinis ka ng Diyos. Ganun po yung the power of praise and worship na kailangan natin na maintindihan.
na pati sa pagkilos natin kakaiba. Amen po ba yun? Sabi niya rito, Isaiah 43, 1-13, But now, O Jacob, but now, O Israel, listen to the Lord who created you, O Israel. The one who formed you says, Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name, you are mine. Eh pagka natinig mo to, hindi ba? Na Michelle, pag natinig mo, ang Diyos mismo, sasabihin sa'yo, Michelle, akin ka. Sagot na kita lahat ng problema mo. Akin na din. Dahil ikaw ay aking anak, ikaw ay napili ko. Lahat ng problema mo, sagot ko, akin na din. Inaangking ko na yung problema mo. Amen po ba? Para bang yung may birthday dito, sabihin ni Lord sa iyo, oh really? Lahat ng gastos mo sa birthday mo, akin na yan. Parang gano'n. Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. Biro mo yung matandaan ang pangalan mo. Di ba, Leia? Hindi Leo, Leia. Di ba? Na kailangan. Biro mo natandaan niya yung pangalan ko, Vicente, na makita natin. Tayong lahat. Ikaw na sa live stream, na alam ni Lord ang pangalan mo. Kasi bawat kilos natin nakalista sa langit. Hindi po pwede yung ginawa mo ay mapunta sa pangalan ko. Lahat ng ginagawa natin, meron tayo doon na listahan. Amen po ba yun? Sabi niya rito, tuloy natin ang ating binabasa, When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulties, you will not drown. Kahit anong hindi maganda sa buhay mo, sagot ka ng Lord. Nakuha niyo po ba yun? Ba't hindi ka pa naman magpapasalamat sa ating Panginoon? Sabi niya, when you go through deep waters, I will be with you. Kung mapunta ka man sa malalim na tubig, hindi ka malulunod. Di ba? When you go through rivers of difficulty, you will not be drowned. Na tayong lahat na nandirito ay hindi tayo mapapahama kahit ano ang mangyari, kahit ano ang daanan mong pangit, sagot ka ni Lord. Amen po. Tuloy natin, sabi niya rito, when you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Akin yan. Na nakita natin na fire of oppression. Kasi lahat naman ng buhay may oppression eh. Kahit sa loob ng bahay mo, may mag-o-oppress. Minsan nagugulo yung pamilya mo. Sa ministry, nagugulo. Sa negosyo, nagugulo. Sa labas, nagugulo din. Pero ang pangako ng ating Panginoon, when you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Ang ibig sabihin, hindi ka matatalo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ka maaapektuhan. Amen po. Na ating lahat na nandirito. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt as a ransom for your freedom. I gave Ethiopia and Seba in your place. Others were given in exchange for you. I traded their lives for your lives for yours because you are precious to me. You are honored and I love you. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sabi ni Lord, I love you. Di ba? You are honored. Sabi niya, you are precious. Napaka-importante ka sa akin, Leia. Parang ganon. Nasabihin na, kung mayroon ka mang problema, sabihin ni Lord sa iyo na nanaginip ka, sabihin, anak, Heidi, importante ka sa akin, hindi ka hindi ka matitinag ng lahat ng dinadaanan mo. Yung iniisip mong pangit, hindi yan ang totoo. Meron akong pinlano para sa iyo. Amen po ba? Na namakita natin. Tayong lahat, sabi niya, do not be afraid, for I am with you, I will gather you and your children from east and west. Do not be afraid. Maraming tao ngayon takot eh. Takot sa kakainin, takot sa kinabukasan, takot na kung ano-anong takot. Takot na magkasakit, humapdi lang, may kumirot lang sa tiyan, natatakot na kung ano-ano nang naiisip. Pero ang ating Panginoon, sabi niya, do not be afraid, for I am with you. Ito lang ang kailangan mong tandaan, kapatid, tayong nasa mga ministries. Kasama natin si Lord sa ating ginagawa. Kung self-pastor ka, kasama mo si Lord. Kung ikaw ay nandito sa staff, kasama mo si Lord. Kung ikaw ay miyembro ng Jesus the Messiah, kasama mo si Lord.
kung ikaw ay nasa outreach ng Antipolo, ng Pasig, ng Bicol, sa Pampalay, Cubao at Angat, kasama natin si Lord. Amen po ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka iniiwan ni Lord. Amen po. Na makita natin, I will say to the north and south, bring my sons and daughters back to Israel from the distant corners of the earth. Bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Biro mo yan, lahat ng mga nagkahiwa-hiwalay na bayan ng Israel, sabi niya, huwag niyo siyang pipigilan. Kailangan makabalik sila kung nasaan sila nung una pa. Kasi sila ay aking kinreate, sabi niya, for I have made them for my glory. Na ginawa ko sila para sa aking karangalan. Hindi sila po pwede na nabihag at walang kinabukasan ng tingin nila. Sabi niya, pabayaan niyo silang makabalik sa kung saan sila nag-umpisa. At iyon ay sa bayan ng Israel. Amen po. Bring out the people who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. Gather the nations together, assemble the peoples of the world, which of their idols has ever foretold such things, which can predict what will happen tomorrow. Where are the witnesses of such predictions? Who can verify that they spoke the truth? But you are my witnesses, O Israel, says the Lord. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, you are God's witness. Ikaw yung patutuon ni Lord. Ha? Ikaw yung talagang makapagkakatiwalaan na may ginawa. You are my servant. You have been chosen to know me. Yan po yung kailangan nating maintindihan. You have been chosen to know me, believe in me, and understand that I alone am God. Ang importante po sa atin, makinig kayo. You are chosen to know me. Kailangan ay hindi mo lang sasabihin, hindi ako may Diyos naman eh. Pero kailangan, alam mo kung sino yung Diyos mo, ano ang kakayanan ng Diyos mo, ano ang dapat mong gawin sa Diyos na nag-create sa iyo. Kailangan po, sabi niya rito, you have been chosen to know me, believe in me, and understand that I alone am God. Na kung minsan tayong lahat ng mga nandirito, kung minsan parang pag naiipit tayo sa problema, parang yung tinitingnan natin yung sarili nating lakas. Ang hindi natin nakikita, meron tayong Diyos na lumikha sa atin na hindi ka pababayaan kahit kailan. Amen po. Na maintindihan po natin yung ating, yes, I am the Lord and there is no other Savior. Sabi ng ating binabasa, kaya po tayo ay, first I predicted your rescue, then I save you and proclaim it to the world. No foreign God has ever done this. You are witnesses that I am the only God, says the Lord. Amen po ba? Isa na lang. Sabi niya rito, from eternity to eternity, I am God. No one can snatch anyone out of my hand. No one can undo what I have done. Wala raw po pwede na makaagaw sa buhay natin sa kamay ng Diyos. Amen. Masaya ba kayo doon? Yung palagi, ipinagtatanggol ka ng ating Panginoon. Yung palagi, ang Diyos natin ay hindi ka binibitawan. Kahit na kuminsan parang kumakawala ka sa kamay ng Diyos, pero ang Diyos, kapag naramdaman niyang kumakawala ka, nagkakasala ka, nawawalan ka ng tiwala sa Kanya, hinihigpitan ng Lord ang hawak niya sa iyo. Kaya kailangan natin na maintindihan niya na tayong lahat ng mga nandirito, walang mga nangyari sa atin na kayang gawin ng iba, Diyos lang ang may kakayanan. Kaya kailangan natin makabalik tayo kung sino ang nag-create sa atin at kung paano tayong lahat ng mga nandirito ay makita natin na palagi tayong maging masaya, palagi tayong umawit sa ating Panginoon. Na tayong lahat ng mga nandarito. Yung kanina, I give glory to your name. Alam mo ba, kung ikaw'y magigising, Lord, pagkagising ko ngayong umaga, let me give you glory for all the things that I will do. Lahat ng lalabas sa aking bibig,
let your name be glorified. Nakuha niyo yun? Nadinig niyo yun? Sinasabi ko? Na nasa bibig mo mismo ay yung makita mo. Pati sa mga nakikita mo. Yung nakikita mo, parang pangit. Palitan mo ng maganda. Lord, salamat dahil yung nakita kong pangit na yun, pagagandahin mo ngayong araw na ito, babaguhin mo ang kanilang mga buhay. Amen po ba yun? Naintindihan po natin. Ang ganda-ganda ng ating pinag-aaralan na tayong lahat ng mga nandirito. Yung bang, kung ikaw rin lang ay magpupuri sa ating Panginoon, kung ikaw rin lang ay maglilingkod sa ating Panginoon, kailangan makapag-produce ka ng effect na ma-attract mo ang Diyos sa buhay mo. Kung nagsisi ka rin lang ng iyong kasalanan, ay tutuhanin mo na ang iyong pagsisisi para, kasi ang pagre-repent mo ay isang pagpupuri sa ating Panginoon. Ang pagsunod mo sa ating Panginoon ay isang pagpupuri, kaya gawin natin yung matuwid. Gawin natin ang lahat sa buhay natin kasi ang hinahanap ng ating Panginoon ay ang kanyang mga anak na nilikha na magpupuri sa kanya in spirit and in truth. Na kailangan na maintindihan natin yung espiritu mo ay ka-espiritu ng Diyos, kaya madali kang sumunod. Madali kang makasunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Number 1, sabi niya, we are created to worship God. Tayong lahat ng mga nandirito, ang purpose mo sa buhay, kaya ka ay nilalang ng Diyos, ay para sambahin mo ang Diyos. Hindi yung sambahin mo yung sarili mo dahil sa iyong mga nagawa. Hindi yung pagka ikaw ay umangat na ang buhay mo, ang makita mo yung sarili mo, na ikaw ang may kalakasan. Hindi po yan totoo. Kailangan po makita natin sa ating lahat na every success in our life must be a worship and praise to the God who created you. Lahat ng mga nangyayari sa atin ay kailangan maibalik natin sa ating Panginoon. The power of praise and worship. Sabi niya rito, our worship pleases the Lord. Na namakita natin talaga. Sino ba naman yung kahit tao nga ikaw yung nanay o tatay ka, makita mo yung anak mo, lagi nagpapasalamat sa iyo, Daddy, salamat na pag-aral mo ko. Daddy, salamat. Hanggang ngayon, hindi mo ako pinababayaan, tinutulungan mo ko. Daddy, salamat sa lahat-lahat ng mga guidance mo. Kaya tayong lahat po na nandirito ay ganon din ang gagawin natin sa Diyos. Amen po ba? We are created for His glory na kailangan natin para sa karangalan ng Diyos. Hindi ba? Create tayo for His own sake. Sabi sa Bible, for His own sake. Para sa kabutihan ng ating Panginoon dahil kailangan yung kilos natin ay karangalan ng Diyos. Yung ating attitude, baguhin na yan. Kailangan nating magbago. Yung luma, gawin mo ng bago. Diba? The old life is gone and a new life has begun. Yung inumpisahan mong new life, ituloy mo na. Huwag ka na bumalik doon sa luma. Amen po ba? We have been chosen to be God's witnesses. Yun din po yung pinag-uusapan natin kanina pa, na tayo ay isang patutuo ng kaligtasan ng Diyos. Tayo ay isang patutuo ng kagalingan na nanggagaling sa ating Panginoon. Tayo ay isang patutuo na tayong lahat ay hindi magkukulang dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen po ba yun? Nakita natin. Letter D, sabi niya rito, why can't we not worship God for all the great things He has done for you? Bakit kaya hindi natin mapasalamatan at mapuri ang Diyos sa lahat ng bagay na nakikita mo naman na madalas hindi mo kaya pero nakakaya mo? Ba't kaya hindi natin mailipat yung ating attitude na tingnan natin na ang Diyos ang may kagagawan ng lahat ng nangyayari sa iyong magaganda? Amen po ba yun? Why can't we not worship God for all the great things He has done for you? Kaya po ako, palagi kong pinupuri ang ating Panginoon. Sa edad ko na lang, lagi ako nagpapasalamat. Sa ministry, lagi rin ako nagpapasalamat kasi hindi naman dahil sa akin, kaya may Jesus na Messiah. Sumunod lang ako. Pero ang Diyos ang nagpalago nito. Kaya kailangan po natin na makita. God said we are His
We are precious to Him, we are honored, and He loves us. Yun lang eh. Yung mahal ka ng Diyos, yung malaman mong mahal ka ng Diyos, hindi ka na hindi ka na may stress. Parang kahit na wala nang nagmamahal sa iyo, di ba? Parang wala pang lumiligaw sa iyo. Si Lord lang naman ang may mahal sa iyo, di ba? Tama ba? Tayong lahat ng mga nandito, we are precious to Him. Kaya tayong lahat ng mga nandito, kung wala si Relly, wala naman magbabantay nitong sanctuary. Precious yan. Precious. Kung wala kayong dalawa dyan, si Leah at si Michelle, hindi ako makakapag-record, hindi ba? Kaya tayong lahat ay pinagpapala. He promised to be with us all the days of our life. Na tayong lahat ng mga nandito. Kaya hindi ako po pwedeng magmalaki na ang JTM ay lumaki dahil sa akin. Hindi. Sama-sama tayong lahat dyan. Habang tayo ay palaki ng palaki, palaki din ng palaki ang pagkilos ng Diyos sa ating lahat ng mga nandito. Sa nasa live streaming, ito ang tandaan mo, may malalaki pang parating sa buhay mo, kaya kailangan ay mapapurihan mo ang ating Panginoon, aangatin ka niya, iaalis ka niya sa lahat ng mga hindi magandang dinadaanan, at ikaw ay magiging true witness of God. Na tayong lahat ng mga nandito, sabi ng ating Panginoon, when you go through and pass through rivers of difficulty, aalisin kita dyan. Kahit na ikaw pa ay pumunta sa malalim na tubig, hindi ka yan malulunod. Ang ibig sabihin, ang full protection ni Lord ay nasa ating lahat ng mga nandito. Amen po ba? Number 2, sabi niya rito, the meaning of the word to worship. Kailangan po natin na maintindihan itong mabuti. Singing lovely songs about the Lord is not enough. To worship is to speak to the Lord with words full of adoration. Sabi niya rito na ang akala kasi natin palagi, ang praise and worship ay pagkanta lang at pagtugtog. Hindi po. Pero nag-uumpisa yan sa ganyan. Kaya lang, kailangan makita natin, to worship is to speak to the Lord with words full of adoration. Lord, salamat sa salita mo. Salamat sa sinabi mo. May plano ka pala sa akin. Plans to prosper me and not to harm me. Iko-quote mo yung sa kanyang salita. Lord, salamat sa sinabi mo. Ngayon, nandito na ako sa isang matagumpay na buhay. Lord, salamat sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, sa mga sugat at latay mo. Ito, nagkasakit ako kahapon pero magaling ako ngayon. Kasi naalala ko, ikaw pala ay pinagaling mo na pala ako 2,000 years ago. Lord, salamat. Noon dati, ako ay isang warrior. Pero ngayon, hindi na ako nagwa-worry. Kasi sinabi mo, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Lahat ng wino-worry mo, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen po ba? B, sabi niya, to worship God is to bow down to Him, to revere Him. Let us see worship as a kiss towards heaven. Na kailangan tayong lahat ng mga nandito, tayong lahat ay makikita natin na maraming mga ministries na pag nagpuri sa ating Panginoon, mga nakadapa, mga nakayuko, mga nakataas ang kamay, makikita mo, lumuluha sila, nire-respeto nila ang ating Panginoon. Kailangan po ma-develop natin yung ganon. Kahit na hindi ka pa dumapa dyan sa sanctuary, kasi hindi naman po pwede dito, masikip. Pero kailangan, makinig kayo kay Bishop, habang tayo ay nag-aawitan, concentrated ka doon sa inaawit natin at ilagay mo sa puso mo ang mga ibig sabihin ng mga words. Kasi yung mga awit po natin ay nanggagaling din yan sa Biblia. Kaya kailangan natin na ma-revere, ma-respeto natin ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon. At lagi mong ilagay sa isip mo, habang nagwo-worship tayo dito sa sanctuary dito, kahit saan, sa lahat ng outreaches natin, kasama natin ang Espiritu Santo. Amen po. Amen po. Sabi niya rito sa letter C,
Worship is an action word defined as regard with great and extravagant respect, honor, and devotion. Isang action to eh. Ang worship po ay isang pagkilos. Kaya po tayong lahat ng mga nandirito, kahit ako, kaya ako nagmamadali ako ting umaga, pag linggo na nandirito, nagmamadali ako na pumunta dito na before 8 o'clock nandito na ako sa Cubao kasi ayoko na ako, ay kahit hindi ako magtuturo, ayoko na malaktawan ko yung pagpupuri sa ating Panginoon. Kasi doon po nade-develop ang iyong patuloy na pagpupuri at pagbibigay ng respeto sa ating Creator. Amen po. Naintindihan po ba natin yon? It is an active expression of our love towards God. It is vibrant and visible by our deeds and not only by the word we speak. Na tayong lahat ng mga nandito, hindi lang tayo nagsasalita ng kabutihan pero hindi natin ginagawa. Hindi tayo nagsasalita ng pagdamay kung hindi naman natin ito ginagawa. Amen po ba yun? Na namakita natin. Expression of our love towards God. Kasi tayo po ang unang minahal ng ating Panginoon. Kaya po tayo, we are required to love one another. Sabihin mo sa katabi mo, let us love one another. Yan po ay isang act of worship na kailangan natin na maintindihan na ang act of worship, halimbawa na sa office, pag nagtimpla na si Heidi ng kape, binigay sa akin, it's an act of worship to God. Kasi ako ay isang minister of God. Na tayong lahat ng mga nandirito ay makikita natin. Pagtanghali at gabi, meron na nakaluto, it's an act of worship. Kaya hindi po pwede na bibig lang ang ginagamit natin, active expression of our love towards God. Sabihin mo, active. Amen po. Worship involves the giving of counts of ourselves totally to the Lord. Worship involves the giving of ourselves totally to the Lord. Ano ibig sabihin nun? Ibigay mo ang lahat-lahat sa iyo. Hindi ba pag tayo ay, nung tayo ay bagong born again, ano ang prayer natin? Panginoon, lumalapit ako sa iyo, nagsisisi ng lahat ng aking mga kasalanan magmula nung ako'y bata pa at hanggang ngayon. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw na ang mamahala sa buhay ko at tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Hindi po ba? Yung total, hindi po ba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi partial. Sabi mo, total na makailangan natin na makita. Amen. Lunes, mabait ka. Martes, wala na naman. Hindi ba? Miyerkules, hindi ba? Bait-baita naman. Ang Huwebes hanggang Sabado, wala. Ang Linggo, babalik lang ang bait mo pagka may nakakikita sa iyo pag Linggo. Hindi po pwede ngayon. Sabihin mo, partial yun. Kailangan total ay ibibigay natin sa ating Panginoon ang lahat-lahat ng ating mga buhay. Worship is a movement of our hearts, our thoughts, and our wills towards God's heart, thoughts, and will. 1 Peter 2:9, basahin natin, Leia. 1 Peter 2:9, sabi niya rito, but you are not like that, for you are a chosen people, you are a royal priesthood, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. Kailangan talaga, meron kang naalis ka na sa kadiliman, nandiyan ka na sa liwanag na nanggagaling sa ating Panginoon. Tuloy lang yung liwanag. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang ang liwanag. Ayan. Tayo, may natututunan po ba kayo? Amen po. Sabi niya rito, point number 3, worship is a lifestyle. Sabi mo sa katabi mo, lifestyle. Buhay mo na yan na kailangan natin na maintindihan na para bang parang ikaw ay conscious na ikaw ay born again, ikaw ay isang manggagawa ng Diyos, ikaw ay kumakanta dito, ikaw ay aseret dito. Kaya kailangan yung buhay mo maging bago.
maging lifestyle mo na yung maka-Diyos ka. Di ba? Hindi ka umaarte. Hindi ka yung nag-aartista ka dito, nagbabait-baitan ka pagkatapos, ala na. Hindi po pwedeng lifestyle. Sabi mo sa katabi mo, lifestyle. Kasi tayong lahat, kahit ako senior pastor nyo, pero pinupwersa ko sarili ko na mawala yung aking lumang ugali at mapalitan ito ng bago. Amen po ba? Worshiping Jesus is fundamental to living a faith-filled, spirit-led Christian life. Fundamental. Given na yun ang ibig sabihin ng fundamental to living a faith-like, Christian-like life. Ang ibig sabihin, given na ikaw dapat ay bago buhay mo. Amen po. Na ikaw lagi ay yung makita mo na ikaw palaging nakikitaan na nagpupuri sa Diyos. Kanina, nung dumadaan ako papunta dito, di ba, laging merong mga pulubi dyan sa may building dyan. Nagulat ako yung isang babae, kakain na sila kasi tanghali na eh. Nakita ko yung babae, talagang nagpipray siya mabuti. Andyan yung kanyang kanin. Hindi ko alam kung may ulam o wala. Pero alam mo ba, nung nakita ko siya, sabi ko, praise God. Yun yung yun yung kailangan, worship is a movement of our hearts. Na nakita ko. Pagbalik ko mami at nandyan pa yan, bibigyan ko ng pambili ng ulam. Kanina hindi ko na bigyan kasi madaming tao doon na mga naglilinis ng kanal. Pero yung expression, yung movement niya, na nakataas pa yung dalawang kamay, babae ito, yung nandyan, kanina. Sa may Insular Life Building dyan. Nakataas yung kamay niya, nagpipray. Nandun yung kanin sa harap niya, naka-plastic. At tapos yung mga MMDA nandito, madaming mga lalaki, kaya hindi ako nakadaan. Mamaya, malaki ko, dyan natutulog yan eh. Kaya makikita natin, kasi yung movement of heart, madaling maka-attract ng tao. Pag nagbago ang puso mo, madali ka maka-attract ng tao. Ay, si Leia, iba na puso niyan. Ay, si Michelle, iba na puso niyan. Hindi ba? Ay, si Heidi, iba na puso niyan. Di ba? Ay, si Relly, ibang-iba na puso niyan. Di ba? Pusong malambot, pusong dumudugo, di ba? Ang ibig sabihin, a heart of stone, di ba? Noong dati, bato, pero ngayon, a heart of flesh. Kulay pula na, namumula na, di ba? Amen. Si Leia ba, gano'n na? Leia, di ba? Pakabait ka pa, dagdagan mo pa. Ayan. Music and song are ways we can praise God's name. Music and song. Kaya nga kanina, gustong kumanta ni Leia at saka ni Michelle eh. Sabi ko, teka muna pagkatapos na ng aking preaching. Kasi i-desire mo lang. Noong dati kasi, hindi naman ako marunong kumanta talaga. Kaya lang malakas ang loob ko ngayong kumanta dahil alam ko na refine na yung boses ko. Kaya kailangan lang practice. Sabi niya, worship the Lord with joyful songs. Sabi niya, Psalms 101-5. Sabi niya rito, na ito mga basic nating mga verses. Sabi niya rito, shout with joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Di ba? Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Tuloy natin, enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Sabi niya rito, for the Lord is good. His unfailing love continues forever and His faithfulness continues to its generation. Kailangan ma-feel mo yan Michelle na yung faithfulness ng Lord, nandiyan palagi sa atin. Yung faithfulness, yung goodness ng ating Panginoon, nandiyan palagi sa atin. Na makikita mo, enter His gates with thanksgiving. Habang ikaw nagpupuri sa ating Panginoon, ay makapasok ka sa kaluwalhatian ng Diyos, sa presensya ng ating Panginoon, na para bang umaawit ka na kasama mo si Lord. Umaawit na kasama mo ang Espiritu Santo. Tinuturuan ka ng mga aawitin mo, tinuturuan ka ng ipagpipray mo. Ganyan ang Holy Spirit Tinuturuan tayo.
habang tayo ay nandyan at buong puso, tayong lahat na nandirito, magkaroon ng kapangyarihan ang iyong pagpupuri sa Diyos. Magugulat ka, lahat ng hinihinging mo before December, nandyan na. Amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, October pa lang yan, nandyan na. Di ba? Totoo yun na makikita natin na ganon-ganon yung, sabi niya number 2, sabi niya, worship with sacrifices and offering. Isaiah 19, sabi niya rito, 21 to 25. Isaiah na worship with sacrifices and offering. Sabi niya rito, the Lord will make Himself known to the Egyptian. Yes, they will know the Lord and will give their sacrifices and offering to Him. They will make a vow to the Lord and will keep it. Sabi niya, the Lord will strike Egypt and then He will bring healing. For the Egyptians will turn to the Lord and He will listen to their pleas and heal them. Yung bang ganon, na kung minsan may hagupit sa iyo yung Lord, pero siya rin ang nagpapagaling sa iyo. Sino yung yung nagkasala ka? Medyo pinitik lang ng ating Panginoon, pero ang sinasabi niya rito, sabi niya, in that day, Egypt and Assyria will be connected by a highway. The Egyptian and Assyrian will move freely between their lands and they will both worship God. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoon, ito kailangan natin na maintindihan. Yung dating hindi nagpupuri at naniniwala sa Diyos, mapapalapit sa Diyos. Sino ang kikilos? Ang Diyos. Sabi niya, i-convert ko yung mga Egyptian, yung Assyrian. Yung Egypt kasi at Assyrian, sila yung malalaking bansa na bumibihag sa Jerusalem. Sila yung sa Judah. Kinukuha nila, ini-invade nila, kasama ang mga kayamanan, kasama ang mga matatalino, pati hari, sinasama nila sa kanilang lugar. Pero ang ating Panginoon, sabihin niya, baguhin ko ang mga kaisipan nila. Ang Egypt na nagparusa sa aking bayan for 430 years, sila ngayon ang mag-o-offering sa akin at sila ang sasamba sa akin. Iko-convert ko ang kanilang mga buhay. Iyan ang idinideklara ko habang nakikinig ka ngayong gabing ito. Ang Diyos is silently and powerfully converting your hearts to be converted to praising and worshiping God. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon na makita natin. Tayong lahat ng mga nandirito, worship God with walking and jumping. Sabi niya rito, meron kasing isang lompo dito sa Biblia na sabi niya rito, then Peter took the lame man by the right hand and helped him up, and as he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. Tuloy natin, he jumped up and stood on his feet and began to walk. Then walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. All the people saw him walking and heard him praising God. Hindi po ba? Yung biglaan na ikaw ay nagbago yung sitwasyon mo, yung biglaan na isa kang lumpo, gaya na binasa natin, tapos gumaling siya, inakay siya ni Pedro. Anong ginawa niya? Nagpuri siya, lumundag siya, naglakad siya, at nakita ng maraming tao yung nangyari sa kanya. A witness to the healing power of God. Tayong lahat ng mga nandirito, we are a witness according to what God is moving, is doing in your life, na kailangan natin na maintindihan. Amen po ba? At idinideklara ko yan sa inyo, live streaming. Merong nakikita ngayon ng ating Panginoon na babaguhin sa buhay mo, babaligtiran niya ang pangit na nangyayari sa buhay mo, at ikaw ay lulundag, lalakad at magpupuri sa ating Panginoon dahil sa mabilisang himala na ibubuhos ng ating Panginoon dyan sa pamilya mo, sa negosyo mo, at sa lahat ng ginagawa mo sa ministeryo. In Jesus' name, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Na makita natin yon, tayong lahat ng mga nandirito. Kaya nga kahapon, nandito yung arkitekto natin. Ang sabi niya, sige po, mapadaliin ko na po ito. Alam niyo ba ang sabi niya? Ang sabi niya, kasi nga, yung billing natin malaki. Sabi niya, Bishop,
yung charge sa akin na ganitong kalaki, 400 plus eh. Sabi niya, hindi ko na po kayo sisingilin, gagawin ko na lang po ito. Iyan po ay seed ko sa inyo sa Jesus the Messiah. 450,000. Ang bayaran nyo na lang po ay structural, mga electrical permit, mga ganyan. At nahihiya naman po kami na tayo magkakasama sa ministry ay sisingilin ko kayo. Kaya tayong lahat ng mga nandito, merong biglaang himala na darating sa iyo. Amen po ba? Ay parang hindi kayo excited Live stream. At saka yung 4 na tao na nasa harapan ko ngayon, merong gagawin bigla ang himala ang Diyos sa iyo, Leia, Michelle, Heidi. Makikita mo na Ate Relly, may biglaan na parating na himala sa inyong 4. Dahil kayo yung matyagang nakikinig sa ating pinag-uusapan dito at sa lahat ng nasa live streaming, kasali ka sa biglaang himala. Mapapalundag ka na lang sa lahat ng gagawin ng Diyos sa inyo. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige nga, ang hina, si Relly lang ang pumalakpak. Kay Relly lang na Amen po. Sabi niya rito, sa number 5, we don't have to be great singers and musicians. All we need is our personal relationship with our great God and live with the truth of His greatness in all we do. Amen po ba? Kaya si Leia at si Michelle, tatanggapin na yan ni Pastor Randy. Matagal na, 1 taon nang nag-a-apply, hindi pa natatanggap sabi ni Lord, we don't have to be great singers. Pwede na yan, sa anggat yan, 2 na yan. At dinideklara ko, yung vocal cords nyo ay magiging super sa pagpupuri sa ating Panginoon. May natutunan po ba tayo? Hindi po ba? Na tayong lahat ng mga nandirito, kailangan po na I sing praises to the Lord. Oh, praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises. I'll sing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Panginoon, salamat. Pangalan mo lamang talaga ang karapat-dapat na tong gumanggap ng mga papuri dahil ikaw ang may akda ng lahat ng aming mga buhay. Ikaw ang nag-create ng langit at lupa. Ikaw rin ang nakabantay sa aming lahat ng mga nandirito. Sa lahat ng pangangailangan namin, hindi ka pumapalya. Lahat on time. Sa lahat sa amin, kahit kami magkasakit minsan, ay kaagad-agad mong pinagagaling. Ang lahat ng aming mga kailangan, kaagad-agad mo rin ibinubuhos. At idinideklara ko po, Panginoon, lahat kami magiging masaya ang aming Kapaskuhan. October pa lang, nandyan na ang lahat ng aming requirements. At binubuksan ko ang kalangitan sa lahat ng pamilya, sa lahat na nasa live streaming, sa inyong lahat, ang pagpupuri nyo sa ating Panginoon at pagsamba sa Kanya, ang magtutulak sa ating Panginoon para kumilos ang Kanyang kamay at buksan niya ang bintana at pintuan ng kalangitan para ibuhos ang lahat ng nakapending na prayer request ninyo. In Jesus' name, amen and amen and amen and amen. Salamat po. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. See you next Wednesday.